Hello, Leo. Second half ng month reading mo. Check natin kung ano yung mga energies. May mga limitations dito, Leo. Bakit? Itong mga limitations na to, ang lumilikha din yan ay ikaw. Self-limiting beliefs mo. Okay? So remember na itong second half ng month na ito, marireach mo yung full potential mo kung ikaw mismo magiging positive thinker ka. Okay? Ikaw rin naman ang naglilimita sa sarili mo. Okay? Instead na ma-reach mo yung full potential mo nga, sabi ko. Yan yung mga negative thinking mo. What if ganyan-ganyan? Naku, baka ganito. Yan. Yan yung mga dinadoubt mo yung sarili mong kakayahan, di ba? Or yung ayaw mong mag-leave ng comfort zone, yung mga ganyan. Lusog ko lang yung mga cards. Hirap pagkasyahin. Ayan. Pwedeng may Pisces. Yes, strong energy. Strong energy ng Pisces. Ayan, dalawang cards ni Pisces. Pwede rin namang may Gemini. Capricorn. Bottom mo is Judgment. Pwedeng si Scorpio ito. Okay? Okay, so meron kang card ng dito, commit, reframe, intuition, and passion. Sa tingin ko, Leo, I think parang gusto mo or you're planning, attempting na i-recreate mo yung buhay mo. It could be reframing kung ano yung mga goals mo, priorities mo. Kasi parang nakikita ko may mga bago kang changes na i-apply. Merong i-commit mo yung sarili mo dito sa bagay na ito. Itong reframe na to is something na related sa mindset mo eh. Remember yung sinabi ko rito about limiting beliefs, di ba? Ito. Siguro, Leo, may mga bagay ka na kailangan mo nang baguhin when it comes to sa mindset mo. Kailangan ng reframing eh. Oo, kasi nga, ito nga yung naglilimita sa'yo para ma-reach mo yung full potential mo. Itong particular na bagay na to na mindset mo. Okay?
I'm sure hindi ka faultless, no? Wala namang taong faultless kahit na ano pang sign. Lahat tayo may diferensya eh. Lahat tayo nagkakamali, no? So, yun yung nakikita ko. Now, pagdating dito sa iyong inner child card, I think may mga bagay ka sa buhay mo at some point na hindi mo nabigyan ng priority or hindi ka na nabigyan ng chance na ituloy. Kasi itong inner child is something na feeling mo that is missing in your life na hindi mo na-enjoy during that time, no? So, ang feeling ko rito, you are about to catch up dun sa mga bagay na yon na na-deprive ka, dun sa mga bagay na yon na hindi mo na-i-continue kasi life happened, nagkaroon ng mga ganito, ganyan, no? So, feeling ko lang kung dati, halimbawa, maaga kang nag-asawa, maaga kang nagtrabaho, hindi mo na-enjoy yung buhay mo. So, parang nakikita ko ngayon, you are giving yourself the chance na humabol. Na ma-enjoy mo rin yung buhay mo, kung ano man yung mga bagay na yun na hindi mo na na-continue kasi nga life happened. So, it means catching up. Na this time, pagbibigyan mo rin yung sarili mo, dun sa mga bagay na yun na feeling mo, deserve mo, na na-deprive ka, na hindi mo na na-continue. Gagawa ka ng way. Okay? So, yun yung na-feel ko dyan, gamit yung aking intuition. At mukhang merong new door na magbubukas para sa'yo. Maybe this is a new chapter sa buhay mo. Maybe this is a new relationship. May panibago kang pagdadaanan. Pwede rin namang bagong opportunity. Or meron ka something na ma-unlock. Kumbaga parang upgrade sa'yo yan. Kasi na-unlock mo madidiscover mo eh. Okay? So, yun na nga. Nakikita ko na you will commit to the things na gusto mo talagang i-accomplish itong second half ng month, no? Magka-catch up ka. Kung mga nakaraan, puro ka trabaho, siguro this time, habol ka, magre-relax ka, mag-i-enjoy ka, magta-travel ka, or kung ano man itong mga projects na gusto mong gawin. At ibubuhos mo talaga yung time mo yan, yung dedication mo, mag-i-enjoy ka talaga. And use your intuition daw about something. Some of you, merong mga healing na kailangan sa past or sa childhood ninyo. Yun nga yung inner child. Yan yung mga needs mo na unmet Leo Kung hindi man naibigay yan ng mga tao na supposed to be, dapat silang magbibigay. You will make sure na kung walang makakapagbigay sa'yo nun, hahabol ka at ikaw magbibigay nun sa sarili mo. Okay? Ayan. O halimbawa, noon mo pa gustong bilhin yung guitar na yon na pangarap mo. Or dati, inuna mo yung pag-aasawa, inuna mo yung pagtatrabaho, puro ka pag-aaral, gusto mo ring magbanda, pero wala ka namang time. O ngayon na, stable ka na, ngayon na secured na yung job mo, okay ka na, may pera ka na, may spare time ka, ngayon may sisingit. Alam mo yun? Okay? Parang ganun. So, yun na nga, yung mga signs na lumilitaw, may strong energy ng Pisces, Gemini, Capricorn, Scorpio, pero kahit anong sign. Wow! Transformation talaga, ito yung reframing
So, bukod dun sa mga changes na i-apply mo sa sarili mo, meron talagang transformation na paparating sa iyo. Okay? O, ito, iba, pwedeng employment to. Kung naghahanap kayo ng bagong trabaho, baka matanggap na kayo, baka start na ng training, new contract, di ba? New opportunity, new learnings, new experience. Sabi ko nga, may ma-unlock ka. O, kasi kung nabakante ka, ito na uli yung time na ano ka na uli, makakabalik ka na mula sa pagkakabakante. Bawa na bakante ka, hindi ka nakapagtrabaho. So, pwedeng ito na yung sign na hinintay mo. Or, yung iba sa inyo, yung pagkakabakante nyo, yun, halimbawa, ang tagal nyo naging single kasi nga, inuna ninyo yung pagtatrabaho, inuna yung pag-aralin yung mga kapatid ninyo. Diba? So, nakikita ko nga, ngayon na yung time, Leo, na ikaw naman. Pagbigyan mo naman yung sarili mo, yung mga bagay na na-deprive sa'yo. Yung mga nawalang oras, yung mga nawalang oras na gusto mong gawin yung mga bagay na yun, ibigay mo sa sarili mo yun. So, ito yun yung catching up eh. Kaya nga sabi ko, whether may magbibigay sa inyan, wala. Lalo na kung wala. Ikaw na lang magbibigay sa sarili mo niyan. Lalo na kung kaya mo na yan. Capable ka na. Okay? Matatapos na rin yung mga mahihirap na situations. Ayan. Five of Wands. Ito, nafe-feel ko rito, Leo, you will no longer worry about what other people will say behind your back. Wala ka lang pake. Gagawin mo na lang kung ano yung gusto mo. Ayaw mo na ng drama, life is short. Ang goal mo ngayon is baguhin yung outlook mo and mag-enjoy, ma-maximize mo yung time mo dito sa lifetime na to, alam mo yun. Kumbaga yung mga worthwhile na lang, doon ka magpo-focus, iiwasan mo yung mga taong toxic, iiwasan mo yung mga drama, problema. Hindi ka na magsisik ng approval ng iba, validation, kasi hoda, wala kang pakialam, di ba? Yun yung nakikita ko sa iyo eh. Daring, bold, nonchalant energy. Hindi mo naiintindihan eh kung i-approve ka ba nila, matutuwa ba sila, hindi. Hindi na. No? I-avoid mo by all means lahat ng situation na toxic, mga taong toxic sa buhay mo, yung trabaho na toxic, alam mo yun, lahat, parang magdi-detox ka eh. Tatanggalin mo na yung mga hindi na dapat nandito. Connections, whatever. So, yun na nga, nakakita ko rito new contract, new project, new opportunity, new job, or new connection. Ano pa? Hindi ka na babalik sa nakaraan. Hindi na. Parang nakikita ko rito, nakaraang person or ayaw mo nang balikan yung dating mo. Kumbaga, pwedeng ayaw mo nang bumalik doon sa magulong pinanggalingan mo or doon sa malungkot na pinanggalingan mo or doon sa chaotic na pinanggalingan mo. Kumbaga, okay ka na rito. No? Okay ka na ngayon. No? Ibig sabihin, nalagpasan mo na yon. So, ayaw mo nang bumalik doon, kaya iingatan mo kung anong ginagawa mo ngayon, anong meron ka ngayon. Kasi ayaw mo nang bumalik sa dati na toxic. Kaya na nga, yung iba rito, kahit na may offer ng person, i-reject mo. Kasi toxic yung person na yan eh. Actually, may nakikita kasi ako dito gustong bumalik. Dati may kaagaw ka, may kakompetensya ka dyan.
O siguro, wala na sila noon, kaya naisip ka niya, balikan ka niya. Pero ayaw mo na. Masaya ka na, kontento ka na ngayon sa buhay mo. Oh? Dami mo nga gustong gawin eh. Bilhin yung mga gusto mong gawin yung mga gusto mong gawin, puntahan yung mga hindi mo napuntahan before, gawin yung mga hindi mo nagawa before, no? So ngayon, ang focus mo is yung self-growth, fulfillment, no? Hindi ka na interesado rito sa person na to kahit bumalik pa ito. Ito yung person na minsan ka na niyang binitray or nag-cheat sa'yo, na hindi mo alam, akala mo ikaw lang, marami pala kayo, no? So, over ka na dun, over ka na, okay ka na, without this person. O yung iba, pwedeng nanay yan ng anak mo, oh? Dati mong kinakasama, dati mong jowa, okay? Kasi ito yung naging one-sided. Oh. So yun yung love life mo, nauna na. So sabi ko nga, when it comes to growth, personal growth, career mo, ganda, andyan yung opportunity, andyan yung may mga bago kang ma-unlock, matututunan. Pwede rin may bago kang makikilala. Magagawa mo na uli yung mga gusto mo, mapupuntahan mo na uli yung mga gusto, mabibili mo yung gusto mong bilhin, mapaprioritize mo naman yung sarili mo ngayon, kung dati inuna mo yung ibang tao, kung dati inuna mo yung ibang bagay. Okay? Yung iba sa inyo, may mga addiction kayo, bad habits na, matatanggal nyo na sa sistema nyo. So, clean living na kayo, mas healthy na kayo ngayon, mas disiplinado. Hindi ka na ngayon magiging, yung people pleaser, hindi mo nasasairin yung sarili mo lang para lang sa ibang tao na pinapabayaan mo yung sarili mo, hindi ka na ganun. Okay? Nag-evolve ka na. Okay, so maybe something na hinihintay mo, Leo. Baka madili lang. Resulta eh. Ito, something about a result. Okay? Ask for help from others, Leo. Huwag mong suluhin pag hindi mo kaya. No, be humble na mag-ask ng help kung kinakailangan. O baka professional help yan, whatever. O if you believe daw, depende sa faith mo, Leo. Depende yan sa sa mindset mo. Magiging positive yan kung iniisip mo kaya mo. As long as you believe. And maybe meron kang tanong sa isip mo, baka hindi pa sa ngayon. Pwedeng no talaga, hindi na, or hindi pa sa ngayon.